Tayo po yung mukot manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa pong nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord God, na kami tinipon mo muli sa lugar na ito, Lord God, upang unay alalahanin po namin ang katapatan mo sa amin, ang kabutihan mo, Lord God. Patuloy mo kami, O Lord God, na kinakalinga sa gitna na napakarami po kaming nagagawa, Lord God, na laban sa iyong kalooban. Ngunit nariyan ka palagi, handa na mahalin kami, handa na tanggapin kami, Panginoon, at bigyan pa, Lord God, ng pagkakataon na masamba ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ang ganda ng kanta, Panginoon, na kuminsan nakala namin ay nakagawa na po kami ng bagay na sukat na itatalikod mo, Lord God. Ganon din ang paningin ng tao sa amin. Maaaring ang tingin nila sa amin, hindi na kami karapat-dapat, Lord God, sa iyong pagmamahal. Ngunit ang ganda ng sinabi mo, Panginoon, hanggat, Lord God, naroon sa aming puso na hanapin ka. We will walk in your sufficient grace, Lord God. Lord Jesus Christ! Salamat o Diyos, Panginoon, sa pangako na yan. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Lord God, hiniling namin na kung may mga bagay na nawala sa amin, ibinigay mo, Lord God. Hiniling namin na i-restore mo to. Hallelujah, bumaya, Lord God, na lumakad po kami. Magpatuloy kami sa aming paglalakad na kulang, Panginoon. Panginoon, palagi nawa, bit-bit namin ang iyong biyaya, Lord God, saan man lugar. Git sa lahat, ang iyong basbas. Dahil sabi ng iyong banal na kasulatan, ang binasbasan mo ay hindi maaaring sumpain, Panginoon. Yun pong inihiling namin sa umagang ito. Pagkalooban mo po kami ng iyong basbas, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na may pangaral lang yung salita ng buong ginting, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At makinabang po kaming lahat, Panginoon. Magkaroon po kami ng kapahayagan na magtutulak sa amin na mas lalo kang paglingkuran, Panginoon, higit pa sa dati. Kaya salamat, O Diyos, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, dinala mo ang aming mga paa sa lugar na ito, Lord God. Sa amin, sa ganang amin, Lord God, maraming magiging hadlang. Ngunit salamat, dinala mo kami sa lugar na ito. And we know where you are, Lord God, it is a holy ground. Kaya salamat, Panginoon. Come, Lord God, minsan pa, hiniling namin na pumarito ka sa aming kalagitnaan at himayin mo po ang tinapay ng buhay at pakainin mo po kami. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po kaming samantalangin ng lahat ng banal, muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pinabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Sister Rian, salamat muli. Alam mo na po ang ibig kong sabihin. Genesis chapter 2, mga kapatid.
Sana ganun pala. Magtulungan tayo, mga kapatid. Genesis chapter 2, verse 21 to 23. Purihin ang Panginoon. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. 22. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, excitement ba dyan? Wala akong makita. So when you see excitement in the words, then there's an exclamation point. Right? Wala akong makita. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Tayo po yung po. Minsan pa, Panginoon, salamat o Diyos sa biyaya mo, Lord God. So, magang ito, nadalhin mo kami rito pang masamba ka. Dahil alam po namin itong kadahilanan kung bakit mo kami nilikha. Ikaw ay Diyos, Panginoon, na naghahanap ng mga mananamba. Kaya mo, Diyos, may pagkaloob namin sa iyo ang karampatang pagsamba sa umagang ito. Sa bawat bagay na aming gagawin, pagtangkilik, pagbigay ng atensyon, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo kami, let your anointing fall upon us, Lord God. Kayaan mo, Diyos, na tunay na makinabang ang aming mga kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, kung aming samudalangin lahat na madal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong mag-uupo. Brother, Lodi, bakit hindi ka ngayon? Wala nag-sit. Please, God. Noong mga nakarang linggo, nakita natin, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, tumingin kayo lang sa mga bagay na nakikita ninyo pagdaras ninyo sa church na ito, maunawaan ninyo na ang Diyos, nagnasa siya sa umpisa. Nalubikha, ngunit higit sa lahat, kailangan niya ng pagpatungan ng mga kanyang mga nilikha. Hindi na ako pupunta doon, mga kapatid, sa earth, kasi maganda na yon. Ganda ng earth ng nakaraan linggo, mga kapatid. Yung frame ng mundo na napakaganda yung pinakita sa atin ng Panginoon. Ang gusto kong makita natin ngayon, mga kapatid, itong bones of my bones, flesh of my flesh. Ano bang kahulugan nito talaga? Kung uugatin natin, mga kapatid, sa paumpisa, ang Diyos ay hindi makita, hindi madama, at walang mapagkakilanlan. He is there, He covers everything, sabi ni Brother Branham, pero hindi mo siya madama, hindi mo siya makita. Because of that, hindi mo siya makilala. So in the beginning, mga kapatid, nakita natin ang Diyos ay naglabas ng isang bahagi niya. It's not another God, but it's part of Him. Naglabas siya ng isang bahagi muna sa Kanya na tinawag ito ng mga scholars, mga kapatid, na Logos, iba Theophany, iba Son of God, mga kapatid. At doon, Word, kaya nga dalawa lang makikita natin sa Biblia, o hindi Logos, Word. In the beginning was the Logos, kaya in the beginning was the Word. At yung Logos na yon, mga kapatid, sa proseso na tinawag din ng mga scholar na Kenos, K-E-N-O-S, Kenos, mga kapatid, ay isinalin niya kanyang sarili doon sa Logos. Yung pagsasalin na yon, mga kapatid, ang ibig sabihin nun ay, if there's a vessel A, and it's filled with something, pag ginamit mo yung prosesong Kenos, mga kapatid, you'll put, mga kapatid, the content of that vessel in another vessel, say, vessel B, mga kapatid, at pag nilagay mo, wala nang laman yung A. So yun yung Kenos, zero. Walang laman. Pero alam natin nga na walang vessel ang Panginoon doon sa paumpisa. Nasusundan po natin, mga kapatid. So ang ginawa lang niya ay isinalin lang niya yung kanyang sarili doon sa Logos. At yung Logos ang naging parang pagkakakilala niya. Ito yung naging spiritual, mga kapatid, na katawan niya habang wala pa yung laman. Kasi gusto nga niya, mga kapatid, magpahayag sa tao, sa kanyang mga nilikha. Anong dahilan? Para siya ay madakila at masamba. At habang hindi nakikita, hirap ang tao na unawain ang Diyos, higit sa lahat sambahin, mga kapatid. So unti-unti nagpahayag ang Diyos hanggang sa dumating nga doon sa ating Panginoong Kristo Jesus. Pero bago dyan, ang gusto kong pong makita natin lahat ay yung kanyang kaparaanan na hindi siya maglalagay, nagpapalitaw ng isang bagay o lilikha ng isang bagay nang wala pang paglalagyan. Kahit siya, yung sarili niya mismo. Bago niya isinalin, mga kapatid, ng kanyang sarili, gumawa na ng sisidlan. Una, yung Logos. Nilabas niya.
So sa tao, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, at sabi rin ng Biblia, makikita rin natin kasi sa Biblia, na in the beginning was the Word. Amen? So sa pasimula, mga kapatid, ang kalalagayan ng Diyos ay salita. Chokani. So wala tayong pagtatalo doon na nung nilikha ang tao sa kanyang wangis at larawan, mga kapatid, siya ay nasaan yung Chokani. Wala tayong pagtatalo doon kasi ang Biblia mismo, bagamat sinabi ni Brother Branham, but the Bible itself, mga kapatid, declares that God is the Word. Jesus is the Word. Mga kapatid, in the beginning. Bakit mo nasabing si Jesus yun? Kasi pagdating sa verse 14, chapter 1, verse 14 nandiyan, and the Word became flesh. Sino yung naging flesh? Pinanganak, si Jesus. Mga kapatid. So nakita natin, Colossus 2:9, mga kapatid, sabi doon, ang buong kapuspusan ng Diyos ay nanahan kay Kristo sa laman. So, doon na dumating. Ang Diyos ay naging laman, mga kapatid. Pero tignan natin, nung nilikha ang tao, mga kapatid, sa wangis at larawan ng Diyos, ay nasa tsopan yung Diyos. Kaya ang unang nilikha ng Diyos, kung nilikhang tao, sa wangis at larawan ng Diyos, ay tsopan ni man. Susundan po natin. But tsopan itself, sabi ni Brother Branham, is like a shell. Wala itong spirito. So kailangan lagyan mo ito ng espiritu at lagyan mo ng kaluluwa, mga kapatid, para maging isang tao. Without the spirit, James chapter 2 verse 26, sabi mga kapatid, without the spirit, the body is dead. So ang life-giving force ay yung spirit. Nasusundan po natin, mga kapatid. Ang kaluluwa, it's the real you. Ito yung totoong ikaw. Mga kapatid, yung katawan mo, it's just a shell. Bahay lang yan. Ang ikaw, tunay na ikaw. Wala man yan, mga kapatid, yung kaluluwa mo, kung ikaw ay pinili ng Diyos, hindi mamamatay ang kaluluwa mo. Purihin ang Panginoon. Ang gawa mo habang ikaw ay nabubuhay ay masama, mga kapatid, laban sa kalooban ng Diyos, then mabubulid sa dagat-dagatang apoy ang iyong kaluluwa. At in the end, mga kapatid, mapupura ka. Hindi ka lang maghihirap. Maghihirap ka ng ilang taon na hindi mabilang, katapos buburahin ka na lang ng Diyos. Yan ang pinakamasakit na parte. Naging walang kwenta yung buhay mo. Ano man ang na-achieve mo, mga kapatid, sa mundong ito, ano man ang karangalan, ano man ang kayamanan na-achieve mo sa mundong ito, kung hindi luminya sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ang buhay mo, in the end, buburahin ka na. Sayang. Sayang. Pero kung minsan din natin nakita yan, because we are after the present. Kung ano yung present na inilalantad, ininawagayway sa atin ng kaaway, doon nakapokus ang isip natin. Hirap, di ba? Pag binigyan ka ng sakit na walang kagalingan o napakamahal, mga kapatid, ang tutustusin mo at wala kang pera, ano gagawin mo? Baka pagnakaw ka. Siyempre, unahin pang Diyos, di ba? Kung wala pa rin respa ng Diyos, at mahal na mahal mo yung, di ba? Mahal na mahal mo, mga kapatid, yung nagkasakit, baka pagnakaw ka. See? Nasusundan po natin, mga kapatid. Ang mahalaga dito, mga kapatid, ay palaging nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, mga kapatid, yan ay sinunat ng Banal na Espiritu Santo. At kung ang Banal na Espiritu Santo, dadalhin yan sa ating puso, at tinanggap natin, nagnasa tayo, kailangan kasi magnasa ka. Amen. You don't go here na hindi without a purpose. You go here with a purpose. Amen. At ang purpose mo, makarinig ka ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, tanggapin mo, at ang salita ng Diyos, isulat ng Banal na Espiritu sa puso mo, at ilakad mo ito ng automatic, hindi na kailangan pa na pilitin ka. Automatic yan. Pag naisulat na sa puso mo, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Hebrews, hindi ka natuturuan pa ng sino man. Dahil sinulat na ng Banal na Espiritu mismo yung kalooban niya sa puso mo. So makikita po natin na nasa tsopan yung tao nung nilikha ng Diyos sa wangis at larawan niya. So para ito ay maging tao, kailangan meron siyang kaluluwa at kailangan meron siyang espiritu to become a tsopan ni man. Nasusundan po natin, mga kapatid. So yung unang create ng Diyos na tao, tsopan ni man. Now, I would like to go to Genesis 1:27, Brother Johan. Kasi sa Tagalog, at sa iba, mga kapatid na Biblia, sa alin, pag binasa mo, tila baga, nung naglikha ang Diyos, dalawang hiwalay na nilalang ang kanyang nilikha. Lalaki at isang babae. At tingnan na natin kung tama. So God created man in His own image. In the image of God, created him.
Tagalog, ang he at saka him, ang translation ay siya. Wala na problema yan. Kasi tuloy-tuloy ang mangyayari niya. At nilikha ng Diyos siya na lalaki at babae. Hindi. Kung titignan mo talaga mga kapatid, sabi doon, at nilikha ng Diyos na lalaki ang unang tao. Come on. Nilikha siya na lalaki. Sino yung siya? Yung unang tao. Tuloy natin. Siya ay nilikhang lalaki at babae. Sino siya? The man created. Nilikhang babae at lalaki sila. Ang unang created ng Diyos ay lalaki. Ang unang created ng Diyos ay lalaking tao. Ngunit doon sa lalaking tao, mga kapatid, mayroong dalawang kasarian na espiritu. Lalaki at babae. So nung nasa Tiopa ni man pa si Adan, mga kapatid, may dalawang kasarian na nandun sa kanya. Na espiritu. Isang lalaking espiritu at isang babaeng espiritu. Pero, nilikha ang unang tao na lalaki. Sa unang makikita mo, mga kapatid, na nilikha ng Diyos, lalaki. Pero doon sa lalaki na yon, may dalawang espiritu. Babae at lalaki. Nasusundan po natin mga kapatid. Ang nila. Male and female. Nilikha silang lalaki at babae ang unang tao. Nasundan po natin. Female and female created he them. Sundan po natin mga kapatid. Come on. Saan nagkaroon ng problema yung siya sa Tagalog? Kasi pinag-isa na nila yung he sa him. Isang translation niya, siya. So pag tinagalog mo, tuloy-tuloy. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, sa kanyang imahe, na lalaki at babae. Tuloy-tuloy, pag tinuloy-tuloy mo. Pero hindi po ganoon sa King James. Kaya nga King James ang ginagamit natin pag doctrinal na ang pinag-uusapan, mga kapatid. Dahil dito makikita mo, since walang kinikilingan, ang pagsalin ng Biblia ng King James, makikita mo na niretain nila kung ano talaga yung kaisipan. Yung nagsalin, paano isalin? Pero yung King James, kung paano ang kaisipan na ito inasulat. At ang kaisipan na ito inasulat, ang unang tao na nilikha ay lalaki ang itsura. Pero doon sa lalaki na yon ay may dalawang espiritu, isang espiritong lalaki at espiritong babae. Meron itong ugnayan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo Jesus na pangalawang Adan. Mamaya makikita po natin ito. So nilikha ng Diyos na Tiopa ni man ang tao. Isang tao na espiritual, hindi mo makita. Meron itong kaluluwa, meron itong espiritu, at meron itong katawan espiritual na kung tawagin ay Tiopa ni. Nasusundan po natin, mga kapatid. Yun ang pinakakatawan niya ng umpisa. At ang Diyos ay gumawa ng hardin sa silangan, mga kapatid, na bahagi ng Eden. At nagpalabas siya ng nagpatubo siya, mga kapatid, ng mga halaman, ng mga punong kahoy, at sabi niya, walang magbuki. Nakita ninyo? The very reason, mga kapatid, bakit inilagay sa laman, mga kapatid, ang Tiopa ni man, ay dahil walang magbuki, walang magbubunggal. Dahil in the state of a Tiopa ni man, bilang espiritu, wala siyang kakayanan para bungkalin, mga kapatid, yung halamanan na ginawa ng Diyos. Nasusundan po natin. Kikita natin yan sa chapter 2. Basahin nyo na. So, ang ginawa ng Diyos, sabi ni Brother Branham, ang proseso ay the first man was made into the second man. Yan ang very word na ginamit ng ating mensahero. So, paano niya gagawin niya? Isinabi, mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa chapter 2, verse 7 ng Genesis, mga kapatid, na ang Diyos ay pumorma ng isang katawan, mga kapatid, mula sa labok ng lupa, is the earth already existing. Hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay na walang paglalagyan. Tandaan palagi natin. Kasi hindi nagbabago ang kapalaran ng Diyos. Meron ng lupa, dumampot lang Diyos ang lupa, mga kapatid, at pumorma siya. Tandaan po natin, hindi siya nag-create dito. Pakita natin yung chapter 2, verse 7. Ito.
And the Lord formed. Tulad sa chapter 1, verse 27, mga kapatid, God created. To create is to make something out of nothing. Yun ang creation. Pero dito, God made something from the dust of the earth. Meron na, mga kapatid, kaya ginamit the word ay form. Inanyuhan na lamang. Kinorteng parang tao. At nung nakorte na, mga kapatid, na tao, yung dust of the earth, inilagay doon yung tiyambanihan. Yung pastor, sabi ko, he breathed the breath of life and he became a living soul. Paano niya iniip yung buong tiyambanihan doon? Tandaan po natin. Huwag natin kalimutan, spiritual man yun. Tama. Parang hangin lang yun. Hindi mo nakikita yun. Is it too hard for God to breathe in, mga kapatid, the tiyambanihan into the man of flesh? Of course not. Siguro mas mahirap isipin kung gumawa ng isang tao ang Diyos sa laman at nilagay niya yung laman doon sa laman. Eh, hindi naman ganun eh. Ang nilagay ng Diyos, mga kapatid, yung tiyambanihan, which is a spiritual being. Na parang hangin lang. Nainihip niya, mga kapatid, kasi sabi ni Brother Branham, he made the first man was made into the second man. Paano mo gagawin yun? Kung umihip lang ang Diyos. Kung inilagay lang niya, breath of life, nasaan ang kaluluwa nun? Nasaan ang espiritu nun? Nasaan ang tiyambani nun? Tandaan po natin, pagkatapos iniihip ng Diyos o inihinga ng Diyos, mga kapatid, yung hininga ng buhay, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, and man became a living soul. Right? Naging buhay na kaluluwa yung tao, mga kapatid, at doon ibinigay, sa verse 9, doon ibinigay, mga kapatid, yung hallelujah, utos, na huwag ninyong kainin ang bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti dahil sa araw na kainin ninyo ang bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti kayo mamatay. Paano kung hindi nila kakainin? See, walang hanggan ang buhay nila. To have a life eternal, mga kapatid, you must have, kailangan mo yung isang sangkap na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1, chapter 5 verse 1. Ano yung sangkap na yon? Yun yung katawan, mga kapatid, na spiritual, which is the theophany, na walang hanggan sa sangkalangitan. Ang kaluluwa'y mamatay, mga kapatid, pag ito ay may kasalanan. The soul that sinneth, it shall die. Sabi, mga kapatid, ang espiritu ay hindi niya pag-aariyan. Yan ay galing sa Diyos, pabalik sa Diyos. Mga kapatid, higit sa lahat, yung katawan. Kung yan ay hindi glorified body, mabubulok lang yan sa lupa. Pag namatay ka, mabubulok yan, abak-abakan yan, mga kapatid, at uuudin yan. May pinagmamalaki mo ngayon. Ayos ka ng ayos, gwapo na ba ako? Itingin ka sa salamin, gwapo na ba ako? Pagtalikod mo, gwapo na ba ako? Talaga? Teka, alis na ako. Gwapo talaga ako. Kumilit na minsan, inulit pa. Di pa rin sigurado kung gwapo siya. Di ba? Gwapo ka at maganda ka. Delikha ka ng Diyos. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Pag sinabi mong pangit ako, patay ka sa Diyos. Di ba? Walang nilikha ang Diyos. Kaya dapat nakatakas ang dugo mo, mga kapatid. Sabi mo, gwapo ko, maganda ko. Wala akong pakialam kung sasabihin ng tao. Di ba? Bakit? Dahil ako ilikha ng Diyos. Hindi pwede magkamali ang Diyos. Hindi pwede magkamali ang Diyos, mga kapatid. Now, so nung inilagay, mga kapatid, yung tiyambani doon sa katawang lupa, anong kalalagayan ng katawang lupa? Si Adan pa rin yun, sabi ni Brother Branham, something is wrong dahil merong isang tiyambani doon na hindi na ilabas. Sabi ni Brother Branham, sino yun? Si Eva, nandun pa sa loob. Kompleto na si Adan, mga kapatid. Meron siyang katawan, may tiyambani siya, mga kapatid, may kaluluwa, may espiritu, pero may isang bagay doon sa kanyang kaloob-looban, nasa tiyambani pa rin. Nasa tiyambani pa rin. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Si Eva ba ay may tiyambani? Yes! Si Eva ba ay may flesh? Yes! Si Eva ba ay may kaluluwa? Yes! Si Eva ba ay may espiritu? Yes! Nasaan yan? Ang kay Adan lahat. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, nasurpresa ba si Adan? Alam niyo, halos lahat ng pananampalataya, sabi nila, nung dinala si Eva kay Adan, expect siya. Nanay siya. It's not. It's not. Anong ibig sabihin niya? Alam niya doon, mga kapatid, ang kanyang buto ay buto niya. Ang kanyang laman ay laman niya, mga kapatid. Ang kanyang tsapani niya. Kaya nang dinala sa kanya, he was never excited. Sabi niya, this is a woman. Buwan ko yan. Alam niya, ay kabayagan siya na yung buto na
ng kanyang buto. Mga kapatid, may buto tayo na balwalati. Meron! May katawan tayo na balwalati. Meron! Meron tayo, mga kapatid, balwalati katawan na hindi nabubulok. Meron! Nasaan na kay Kristo? Amen. Oh, hallelujah! Lord. Hallelujah! Isang katawan mo nagkatumbas. Dito sa mundong ito, mga kapatid. Pinagsisikapan ng mga mayayaman. Yung tinatawag na transhumanism, alam niyo ba yan? Hallelujah. Isa dyan, mga kapatid, na nagsusulong niya na si Yuval Noah Harari. Kilala natin si Yuval Noah Harari, di ba? Di ba? Yung nagsabi na AI could make a perfect Bible, more perfect than the Bible we have. Di ba? Sabi niya. At sabi niya, and we have the technology, sabi niya. Kailangan lamang ng panahon na yung utak ng tao ay ilagay sa machine upang ang tao ay mabubuhay ng napakaraming taon. Halos tinabaga, walang hanggan, pero meron niyang hangganan. Pag kinulaw ng Diyos ang mundo ito, kulaw din ang katawan na yun. Pero yung katawan na ibibigay ng Diyos sa'yo, gaano ka man kahirap, sila mayayaman, kaya nila yun. Tayo wala tayong kayamanan. Umaasa lamang tayo sa ibibigay ng Diyos na katawan sa atin. Katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi namamatay. Yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi mababantayan yan ng anumang kayamanan. Amen. Transhumanism na katawan na gustong ipakita ng mga mayayaman na kaya nilang mabuhay ng tila mga walang hanggan. They will end. They will end. Because they are playing God. See, pag they're playing God, then they're competing with God. Sabi ng banal na kasulatan, sa 1 Thessalonians 5:17, kung di ako nakagamali, sabi niya, dapat magkaroon ng kadakilaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Preeminence. Pagkikat na ng preeminence in all things. Ano niya? Waiting. Waiting na lang kasi yung pagkaibigan, balik ko ng Spirit. Oo, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon ng kadakilaan sa lahat ng bagay. Hindi sila ang magkaroon ng kadakilaan. If they're playing God, then they're competing with God. And Colossians, and He is the head of the body of the church, who is the beginning and firstborn from the dead, and in all things He might have the preeminence. Preeminence is kadakilaan. Sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Hindi kadakilaan ng tao, kadakilaan siya ang kadakilaan naman. Amen. Walang iba, siya. Kung meron lang tayo, malati naman tayo, mga kapatid, walang iba. Hallelujah. Dahil hindi natin ito dinasa. Binigay sa atin. Pero huwag mo naman masyado. Dahil baka kinukumpit mo na, nagipag-kumpit ka na sa Diyos. God should have the preeminence, not us. Tandaan natin palagi ng mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang ganda. Nakita niyo yung buto, mga kapatid. Bakit niya sinabi? Bones of my bones. Di ba? Ephesians 5:30 na din sabi. Di ba? Na yung ating buto ay buto ni Kristo at ang kanyang laman ay laman din. For we are members of His body and of His flesh and of His bones. Can you see that? It's not just we forming the part, forming the body of Christ. But this flesh has its origin from God. Declared. And elect, chosen by God before the foundation of the world. That body, mga kapatid, is the body of God. Body of Christ. This flesh, mga kapatid, alam niya, yung buto mo, yung kaluluwa mo, yung spirito mo, mga kapatid, yung tsoka mo, galing lahat yan kay Kristo. Bones of His bones, flesh of His flesh. Kita niyo, wala kang origin. Dito sa lupa o bilang tao, ang origin mo sa Diyos. Paano ka mamamatay kung ang origin mo sa Diyos? Kung ang Diyos ay hindi na mamamatay, hindi ka rin mamamatay. See, yun dapat ang pinanggalingan mo. Yun dapat ang isipin mo. Yun dapat ang nanamnamin mo palagi. Ako'y anak ng Diyos at ang pinagmulan ko ay Diyos. Hindi ako galing sa tao, pinanganak lang ako ng aking tatay at nanay, ng aking nanay, pero ako'y galing sa Diyos. Amen. So in due time, yung katawan na ito mapapalitan ng katawan na hindi namamatay, pinabubulok. At yun ay galing sa Diyos. Amen. But you need that body to have the chains. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Ang sarap. Napakasarap, mga kapatid, na makita natin ito. So yung application nito, kung hindi natin ito makikita ng lantaran, mga kapatid, hindi natin ma-appreciate. Na bakit? Ba? See, ba't hindi ka rin naniwala? Di ba? Kasi si Adan ay krinit, at doon yung kompletong buto. Kaya Adan. Wala kay Eva. Kaya Adan.
Kaya na, kailangan lang maglabas ng isang buto ang Diyos. Kasi yun ang proseso niya. Pinakita niya sa Ezekiel 37, di ba? Mula doon sa buto, nagsama-sama yung mga buto. Saan galing yung buto? Kaya nasundan mo natin. The complete bones, mga kapatid, of Eve is in Adam. Kasi sabi nila na, ang tao, kulang ng isang rib. Hindi totoo yun. Di ba, Brother Rolly? Hindi totoo yun. Pastor, sigurado ka? Di ba, gano'n talaga, may katanungan sa isip. Hindi totoo yun, brother. Jonas. All the time, akala natin, mga kapatid, nasa Katolik pa sabi nila, kulang ng isang rib. Si Adan. Kaya kulang ng isang rib, ang lalaki. Dala-dala ko yan. Pagpasok ko ng born again, sabi ng aming pastor, sabi ng nagtuturo, kulang ng isang rib ang lalaki. Bakit? Hinugot sa kanyang tadyang sa Eva. So all the time, hanggang sa buwan na ito, akala ko, isa, kulang ng isang rib ang tao. Pero nung ako'y nagre-research sa mga kapatid, namangha ako dahil kumpleto pala ang rib ng tao. Babae, nasaan yung kulang, Sister Leslie? Kumpleto pala. Ba't sabi nila kulang? Come on! Pero may hinugot. Hindi yata totoo yung pastor, kung gano'n, kwento sa Biblia. Hindi sabi, hinugot eh. Pero pag tinignan mo lalaki ngayon, kumpleto naman pastor. Alam niya kung bakit? If there's one part of the bone that could regenerate, grabe, it's the rib. Hinugot man yung rib, Brother Joel, nag-regenerate. Kaya pala hindi kulang. Kaya pala kumpleto. Tingnan ninyo, the bone could regenerate. Mga kapatid, alisin man yun, mga kapatid. Then come, sabi doon, join to join. Sabi ng ating banal na kasulatan sa Ezekiel 37, mga kapatid, nagsasama-sama hanggang sa makumpleto. Mga kapatid, na isang skeletal frame ng tao at papapalutan ng litin ito, mga kapatid, ng laman at ng balat. At ito'y naging isang tao. Kanya si ngayon lumawak yung ating pangunawa. Paano na-create sa Eva? Noon nakala natin, just kumuha ng tadyang, then isang tao na, babae. Pero nagkaroon tayo ng kapahayagan sa Ezekiel 37, then everyday nakikita natin paano napupon. Tandaan po natin, our bones is from Jesus. See? At siya rin ang may kompletong buto. He has unbroken bones. Kahit magdurog yung buto natin, meron pang gagalingan ang buto natin na kompleto, si Jesus. At si Adan, siya may kompletong buto. Nasasatan po natin, nakita ninyo kung bakit, mga kapatid, kailangan mo nang maging kompletong tao si Adan bago ilabas si Eva. Kasi tayo din, mga kapatid, ay gano'n ang kalalagayan kay Kristo. Ang ating buto ay galing din sa Kanya. Ang ating laman ay galing din sa Kanya. At inilabas lang tayo. Saan? Nung siya nandun sa krus ng Kalbaryo. Oh, hallelujah. Kailangan patulugin, mga kapatid, si Adan para may labas si Eva. At nung natutulog si Kristo, dahil siya, mga kapatid, na namatay sa krus ng Kalbaryo, mula sa kanyang tadyang, tinusok siya, tumagos hanggang may kuyata kailangan yan, brother. Napunta tayo doon, ano ba yung word na yun? Okay, next na lang. Pero nung siya sinipat, mga kapatid, nakala natin dito. But it's not. Tumagos pala yun hanggang sa lungs niya. Kasi kung dito lang, walang lalabas na ganong kasaganang dugo. At walang lalabas na ganong kasaganang tubig. Kasi merong proseso na nangyayari sa tao. Tinanong ko si Brother Rolly, kaya lang hindi ko kalain na matatouch ko ngayon. When you are dying, mga kapatid, loss of blood, alam natin, loss of blood si Jesus. Pero yung kanyang sugat sa likod, kung saan hinahampas siya, pagkampas siya, mga kapatid, yung pulot ng alam niyo yung pinakamagandang pinalabas yung Passion of Christ na nandun tayo sa Kapiti, di ba? May pasaroli. Nakita niyo, mga kapatid, ng pagwak doon sa likod ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, ng not for 9 days. At ito, mga kapatid, ay hubutin yung mga sima na bumaon doon sa likod ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay sumama yung mga naman sa isa. Halos siyam yun, na sima, sa isang pagbaon, nagkabugod, nagtatagsika ng buwan. Kaya kita niyo kung yun, halos hindi ko matatayin. Hanggang nyo lang,
So much loss of blood, mga kapatid. Ang unang-unang pwede mangyari sa iyo, unang mangyari. At yun ang nangyari sa kanya, hindi na buhay niya. Bruce, walang siya mga pag may sobrang loss of blood, mga kapatid. At yung kamay mo ay tinatap ng mga kapatid. Yung rib mo, yun ang nagpo-protect ng vital organs mo, Brother Leo. Ang puso mo, ang lungs mo, pinoprotection na yan. Pero pag yan ay inunat, so much blood was lost, mga kapatid. Ang mangyayari, mga kapatid, magbomba na magbomba yung puso mo, to compensate. Kasi akala niya, wala ng blood eh. Magbomba yung puso mo. Pagbomba ng puso mo, wala siya matumba. Kung mayroon nakakonte, mga kapatid. So, mangyayari nun, maipon lahat yung binobomba doon sa puso. Majority ng dugo maipon doon sa puso. At ganun din ng tubig. Magsisignal, mga kapatid, dahil ubos na yung tubig sa katawan mo, magsisignal yung mga kapatid yung tubig mo, mga kapatid. At yung tubig, mga kapatid, maipon na sa langsa. Yung tubig, mga kapatid, at yung dugo ay naipon doon sa puso mo, puso niya, habang siya nakatayungay sa krus at hinahatak yung kanyang mga kamay, mga kapatid, unat na unat, mga kapatid. At pag unat na unat, at kulang ka na ng dugo, at yung dugo'y naiipon sa puso mo, mga kapatid. Alam mo, Brother Rolly, yung proseso ko. Yung puso mo, yung lungs mo, mga kapatid, pwede kang humigop ng hangin, pero hindi mo tayo lumas. Baliktad, ano? Madaling kumihan. Mas madaling. Pero kung nagkabayubay ka pala sa Diyos, sabi ko dito, Brother, glory to God. Baka sabi ko na, mapupunta natin. Nagkabayubay ka sa Diyos, mga kapatid. See, the only way makahinga siya, the only way makahinga siya, ano tawag dito? Tingkaya. Para makahinga siya, titingkaya siya. For 6 hours, tumitingkaya ang Panginoon para naman may buka yung hangin na naiipon doon sa kanyang puso. Nakala natin gano'n lang kadali. Nakala natin yung sakit nandun lang sa mga latay, mga sugat na malalalim, na naalis yung mga laman, mga kapatid, at yung blood ay lost. Meron pa pala siya isa pa na kailangan gawin tumipit siya, mga kapatid. Putang ang biit-biit ng piraso. Hallelujah! Natabla na tinutungtungan niya, mga kapatid, kailangan pa niya 6 na oras. For 6 hours, pinagsisikapan niya, mga kapatid, ay may buga. Mga kapatid, at anong ginagawa natin sa bagay na ginawa niya para sa atin? Hindi natin na-appreciate ang kanyang pagkabayubay sa krus. Nagtilagaga isang magaan na bagay na ginawa niya sa iyo at sa akin. But if we realize that, mahihiya tayo. Wala tayo kung kakiharap sa Diyos. Wala. Palagi kang nakayuko. Ano ba ibig sabihin ng yuko? Kahit anong kultura ka pumunta, Japan, Korea, mga kapatid, saan, to bow your head is to give respect. And when you're in the church, you are giving respect not to the pastor. You're giving respect to God. Na nagsabi kung may 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. You don't. The only thing you can do when you are inside the church, especially when someone is praying, is to bow your head. Amen. Kung maaari na yung ulo mo sa side, sabi mo, hindi ako karapat dapat mo. Ito ginawa mo para sa akin. Hindi ko kitang na lang aking ulo. Pero pag tiningala ko ulo, nagmamalaki. Ang interpretation mo, nagmamalaki ako sa iyo. Can you see that? We don't do that. We give reverence to God. Yun ang ibig sabihin, nagbibigay tayo ng pagpapalaga at reverence sa Diyos dahil galing sa Kanya lahat ng tinatangkilik natin. Walang bagay. Yung sweldo ng tatay mo galing sa Diyos yan. Yung sweldo ng nanay mo galing sa Diyos yan. Yung sweldo mo galing sa Diyos yan. Bakit? Kung binigyan ka ng sakit na hindi ka makalabas, wala kang sweldo. And yet, kung ituring natin mo minsan, para tayong nagmamalaki, pagsusumikap ko lahat to. No!
You forgot one thing. God owns you. He owns your health. He owns your body. He owns you. Hindi mo pag-aaral sa sarili mo. Amen. Pag-aaral ng Amen, Diyos. Lord Jesus Christ. At kung hindi mo naunawan pa rin yan hanggang ngayon, something is wrong with you. Lord Baka Jesus isang Christ. araw gagapang ka. Hallelujah. Baka isang araw gagapang ka. At sabi mo, Panginoon, patawarin mo ako, pero hindi ka na marinig ng Diyos. Dahil natawid mo na ang kapatawaran. Is that so, Pastor? Pwede ko ba patawid ang kapatawaran? Hindi na ako mapapatawad. Opo. Pag alam mo, naunawaan mo, sinabi sa'yo ng pastor kung anong dapat mong gawin dahil yun nasa Biblia, at hindi mo ginawa, nagmalaki ka pa, you might commit unpardonable sin. At yung sin na yun, hindi ka na mapapatawad ng pakailanman. At wala na ang protection ng Diyos sa'yo. At pwede nang gawin ng kaaway, lahat ng gustong gawin ng kaaway sa'yo. Because the blood no longer protects you. Ayaw natin yan. Amen. Ayaw natin yan. Amen. Amen. Taas natin ang kamay natin. Lord, amen. Ayaw natin. Amen, Lord Jesus Christ. Praise God. Kung gusto natin, mga kapatid, then we'll get. Sabi ni Brother Branham, we'll get what you expect. Amen. Ayaw natin yun. Ako, ayaw ko yun. Kalabitin lang ako ng Diyos ng konti. Nanging ka nangangatok na. Why? Dahil nasubukan ko ng pinagapa ng Panginoon. Sinuntok, magkabilaan, mukha, lahat na lang. Wala na akong, mga kapatid, parang wala na akong masasabi na dahilan pa para mabuhay sa mundo nito. Nangyari na sa akin yan. Mamatay man ako ngayon kung hindi nangyari sa akin yan. Nangyari sa aking buhay na tila baga wala ng kwenta ang buhay ko. Alam niyo ba ang dahilan lang? Si Brother Fred siguro sila nakagula sa kanya. Nagtalo lang kami. Brother Fred, talo lang kami. Bino-offer niya sa akin kasi ang mensahe nito. Itong mensahe nito. Sabi ko, kung merong pananampalataya na banal sila, hindi sila nagkakasala, doon ako magpapakonvert ako. Sabi niya, wala ka makikita ng ganong pananampalataya. Hindi ko tatanggal, pananatili na lang ako sa kung nasan ako. Kasi tuwing hapon yan, pupuntahan ako doon sa opisina ko mga kapatid kasi siya ang keyboard for dyan. Wala nang ginagawa, pag magbukas at magsara ng SM. Pag walang ginagawa yan, maaga ang dumating, pupuntahan ako doon. At sasabihin niya, si-share niya ng salita, ng joke. Until dumating mga kapatid kami doon sa pagtatalo ng speaking of tongues. Ano to? Kung nag-speaking in tongues yan, dapat alam niya pa rin ang kanyang ginagawa. Ay, hindi niya alam ang kanyang ginagawa kasi kung puro lago siya ng Espiritu Santo, isa nagbabasa din ako. Kaya lang hindi ko, kulang ako ng pangunawa. Sabi ng Biblia kung merong dumating na hindi mananampalataya at nagsasalita ka ng wika, huminto ka dahil baka kaysa nga-bless, ay, matisod. O di na, alam niya, nasa sarili niya. Aware siya doon sa kanyang ginagawa ko. Hindi. Nagsabi ka, spiritually blind. Spiritually blind, sabi niya sa akin. Palait siya, patay na si Brother. Spiritually blind, sabi niya. Wala pa isang linggo. Tinalo ko ng Panginoon. Dapa ako. Ayaw ko mangyari sa inyo. Yan sabi ni Brother Branham, entitled si Satanas ng isang suntok, mga kapatid, na tila baga ayaw mo na mabuhay sa mundo ito. Naranasan ko yun. Naranasan ko, ayun. God is my witness. Na tila baga ayaw ko nang mabuhay pa. Di bawat kain ko, lumuluha ako. Ayaw ko nang kumain. 1 year ako, mga kapatid, na halos hindi kumakain. Halos, tanongin niyo yung misis ko, halos 1 year ako hindi kumakain. Kaya nasanay ako sa fasting. Hindi pa, wala pa ako sa mensahe. Sanay ko, hindi ko kumakain. Lunch, binigay ko sa Panginoon. Alam niyo ang gagawin ko? Pupunta ako sa CR. Doon ako magpapalipas ng oras. May wala akong ganang kamain. Hindi ako makakain. Libawan ako, hindi ako makakain. Paglabas ko, mga kapatid, pag gagawin ko ng aking trabaho, para umiikot ang mundo ko. Yung pala mangyayari sa'yo, pagkulang ka ng pagkain. Nakala ko mo, lumilingkol yung paligid mo. Yung pala, nahihilo ka. Hanggang sa umuwi ako, hanggang sa nagkaroon ako, mga kapatid, ng vertigo. At yung vertigo ko, mga kapatid, for 1 year din yan. Gusto ko maglakad sa kaliwa, pupunta ko sa kanan. Yung muta ko sinasabi, pupunta ko ng kaliwa. God is my witness. Alam ng ating isis yan. Kaya, kung mula o hindi, may hadala kong tayo. Tayo na may hawakan, Israel. Dahil pag gusto ko pumunta ng kaliwa, itutulak ko yung katawan niya. Kasi nagtatrabaho pa rin ako, kahit ganon ang kalalagayan mo. God is my witness.
Ganon ang binigay sa akin, mga kapatid, na pagpano ng Panginoon. Kaya huwag nyo hintahin, paluin kayo ng ganun. Ngayon pa lang, magbagong isip na kayo. Kasi wala kang talo pag naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Sino natalo? Sino nagabyado na naglilingkod sa Panginoon? Pero kung di ka maglilingkod at magpalapit ka sa Panginoon, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi gagawin ng Diyos. Akala mo hindi pa, walang gagawin kasi ganon din si Saul. Alala niya si Saul? Di ba? Matapos na sinabihan ng Diyos na mawawalas na sa iyong kaharian, bibigay kita David. Nanalo pa ba si Saul sa mga kanyang labanan? Nanalo pa. Nanalo pa. Sino mag-iisip, mga kapatid? Di ba? Sino mag-iisip na kung nasa kalalagayan ka ni Saul? Iisipin mo ba, mga kapatid, na pinaparusahan ka na pala ng Diyos? Sige. Pero isang araw, mga kapatid, di pumana. Paano kalaban nila, pumana. Bato-bato sa langit, kung saan huwag magalit. Tumama kay Rason. Tumama kay Saul. Panahon na para parusahan si Saul. At nung may pumana yung bala, tumama kay Saul at namatay si Saul. Nasaan ang pagmamalaki niya tayo? See? Huwag natin gawin yun. Alam ko may ginakausap ng Panginoon sa umagang ito. Hindi na rin. Ginakausap kayo ng Panginoon. Isang bagay kayo ito. Pagpakumbaba kayo, sabi ng nagpapakumbaba sa Panginoon, ay tataas niya. Amen. Mga kapatid, hindi lang itataas, bibigyan ka ng karangalan, hindi itataas ka. Hanggang saan? Hanggang sa rapture. Amen. Pero ang nagmamataas sa Panginoon ay ibababa niya. Kaya huwag natin gawin niya. Huwag tayong magpakain. Na sinabi na ng Diyos kay Cain kung anong gagawin niya. Kung ano ang tanggap sa kanya. Sabi, kung ginawa mo ang tama, ginawa ng iyong kapatid, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Gusto natin gawin ng tama, tumingin lang tayo doon sa gumagawa ng tama. Right? Tingin lang tayo kay Brother Kel, tingin lang tayo kay Brother Sister Dusty. Tingin tayo kay Sister Dusty. Diba? Tama yung kanilang pag-ugali, pinapakita kapag nasa sila ng church. Tignan mo lang. Gayahin mo. Kung tamang ginawa mo, sabi niya kay Cain, di ba tatanggapin din ko ang alay mo at ikaw na nag-aalay? Pero kaysa mag-respond, pinatay pa niya yung kapatid niya. Ito ba? Ito ba yung standard mo? Ito? Ito ba yung standard mo? Sabi, para wala ka ng standard, kapatayin ko to! Pinatay niya yung standard ng Diyos. Akala niya, nung pinatay niya yung standard ng Diyos, mga kapatid, wala nang palulutangin ng Diyos na standard. May meron pa, pinalutang pa rin niya si Seth. Kaya you cannot, hindi mo mapapatay ang standard ng Diyos. Hindi mo mapumura ang standard ng Diyos. Ang pwede mo lang gawin, sumunod ka sa standard ng Diyos kung gusto mong mapagpapay. Amen. At, bakit ako napunta roon? Hindi na ating subject matter. Bakit magtas kayo ng kamay? Pastor, nawala ka na. Iba na yung tinatalagay mo. Mga kapatid, pero ewan ko, dinala ko ng Panginoon dito. At, tulad ng pangako ko sa inyo, I will cut short. Tuloy natin ito sa susunod na linggo, mga kapatid. Meron tayong nakitang bagay ngayon sa umagang ito na hindi natin nakita pa sa ating mga nakaraan na pagtalakay. At dapat, huwag natin makawalan yan sa ating puso at isipan. Time will come, magaganap ang rapture, alam natin sa magagaling ating mga buto, ating mga laman. Mga kapatid, lahat yan ay nasa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga sasalubungin tayo. Amen. Lord, amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sige mo ko. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat sa biyaya mo. Salamat sa ginawa mo sa amin sa umagang ito, Lord God. Dahil babalik-balikan namin ang sinabi mo na ang binasbasan mo ay hindi maaari, Panginoon, Lord God, na i-curse sumpain. Kaya habang taglay po namin ang basbas mo, taglay din namin ang iyong proteksyon. Basbasan mo ang church na ito, patawarin mo po kami. Kung may mga bagay po kaming nagawa na hindi ayon sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami. Tiklog tuhod po kami nang humaharap sa iyo at nagsasabing, patawad Panginoon, hindi na po namin ito uulitin. Tatandaan po na namin kung anong tamang gawin sa loob ng church, Panginoon. Kaya, basbasan po kami. Nagagawa man po kami ng hindi tama, basbasan mo pa rin kami, Panginoon. Lord God, hinihiling ko ang lahat ng bagay na ito sa dakila, bukod tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus at lahat ng banal, i-claim ninyo ang panalangin natin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Pinatawagin ko na si Brother Ken para sa gawain.
Ayan po sila, mga may kasundahan nila. Para lang. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsikat.
Sunod yung last time niya. Natin po mga pagkakas niya ng lugar. Oh Lord, God. Yun na lang mag-ilat, Diyos. Yun na lang. Yun na lang. Ituloy, Lord, na ito na pag-ilat. Dahil na kasi ito, mga pagpalit sa kami. Dahil wala pa ang ating kami. Dahil namin. Nagusunod, Lord, ito na kanita. Yes, Lord God. Hallelujah. Pangalan po kami. Gagawin po kami sa aming mga nagawa. Kung sa ito, sa aming mga gawin po kami na pangalan po kami. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa nagkakaroon na ito na ating mga lipak sa bahay sa bahay po, sa prenda, sa Espiritu at Kalistari. Yan ang lahat ng kami mga Yes, Lord. at kung kami para magkat ng buhay magkat sa buhay bago ito. Salamat Lord sa mga pagkain na patuloy ng mga sa mga kainan. Salamat sa mga mga katawan. Yes, Lord. Salamat kami ito bago ang lakihan. Salamat sa mga kainan na aming mga pagkain. Dalangin namin na lahat po kami at kaya dyan ulit sa aming buwan ng mga lugar. At gawa ang sa church ito. Kapalain po yung lugar na ipalot po sa kanya para kailangan ng lugar na aspecto ng lugar na lugar po sa sa iyo lugar na pagkakalakaan na wala niya at yung lugar na utangin ang parang na aming Panginoon sa Kristo sa pagkakalakaan.
Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, Panginoon. I-bless mo lahat.